So sa video na to, bibigyan ko kayo ng step-by-step tutorial kung paano nyo mapapatakbo yung TikTok shop nyo para makapag-start na kayong kumita sa TikTok account nyo by just posting content. In just a short few months since na-launch to, sobrang nag-boom na yung TikTok shop. And marami ng taong kumikita ng libo-libo every single day, selling products na pangkaraniwan lang natin ginagamit. Di nyo na kailangan mag-worry about dropshipping through a Shopify link or mag-build ng buong store. Pwede na kayong magbenta ng products sa TikTok shop mismo without ever leaving the app. Thanks to TikTok shop, integrated na yung e-commerce capability sa social media na hindi pa nangyayari before. Alright guys, welcome sa step-by-step tutorial. First things first, ang kailangan nyong gawin is i-click yung link sa description below para sa TikTok seller shop. Affiliate link to guys, so malaking tulong to sa channel, kaya thank you. Also, ito rin yung easiest way para makapag-start kayo ng TikTok shop nyo as fast as possible. Especially kung sasabihin nyo tong video tutorial. As you can see, ito yung unang bagay na itatanong sa atin. Sell more with TikTok shop. So, ang una natin gagawin is ilagay yung phone number natin. Pwede nyong ilagay dito kahit anong phone number. Pag nalagay nyo na, i-click nyo lang yung continue. Pwede nyo ring piliin yung yes, I wish to receive phone call. Tapos mapupunta kayo sa capture screen. Kailangan nyo lang i-check na hindi kayo robot. Yung next step, makakatanggap ka ng code sa phone mismo. So, isasend nila sa akin yung code. Pag nalagay ko na yun, pagsesetin na ako ng password. Pag kinlik mo yun, mapupunta ka dito. Business type. Tatanungin ka kung anong klaseng business yung nirarun mo. So in this case, pwede nating sabihin na individual tayo or sole proprietorship, corporation, or partnership. Para sa example natin, sabihin nating individual. Most sa mga options na to halos pare-pareho lang yung mga tanong na ibibigay after. So huwag kayong mag-alala kung hindi kayo individual. Kung sole proprietorship ka, partnership, or iba pa, halos pare-pareho lang yung mga tanong. Keep that in mind. So next is, hihingin niya yung verification ng driver's license mo. And again, normal lang to guys. Natural part lang siya ng verification process. Ngayon, na-upload ko na yung driver's license ko. Dito sa baba, kailangan ko lang mag-fill out ng mga information. Tatanungin ka ng date of birth, driver's license number, first and last name mo, yung expiration date, at basically lahat ng related sa driver's license mo. Pagtapos mo dun, tatanungin naman yung address mo. Pwede mo ring i-certify kung yung business at residential address ay iisa or kung combined yung business at residential address mo. Tapos kailangan mo rin ilagay yung social security number mo or yung individual tax identification number, which is yung ITIN. Now, pag nailagay mo na yung social security number mo, click next. Ito na yung shop information page kung saan nilalagay mo yung shop name mo. So, for my shop name, tatawagin ko tong Ecom Master. Pwede mong tawagin yung shop mo ng kahit anong name na gusto mo. For this example, Ecom Master lang. Ano yung primary product natin? So, for this instance, fashion accessories yung ilalagay natin. At quick thing lang sa name. Napansin ko lang na taken na pala yung name. Pwede nating i-edit to Ecom Master brand. And then, syempre, ilalagay mo rin yung email address mo. For this email address, gagamitin ko na lang yung personal email ko. Pwede mong gamitin kahit anong email address na connected sa business mo. Doon nila isa-send yung verification code. Pag nalagay mo na lahat ng info, pwede ka na mag-scroll down then click submit. Ngayon, pag na-click mo na yung submit, i-confirm na nila yung personal information mo. Pag okay na, click submit ulit. Ngayon, nakalagay na yung documents under review. Ino-notify ka nila through email tungkol sa review at result. Thank you for waiting. Usually, umaabot to around 48 hours. Minsan, mas mabilis. Sometimes, a couple of hours lang approved na. So, first things first, pag-usapan natin yung mga details kung ano yung mga gagawin natin sa specific store na to. So, 5 steps ang kailangan para makapag-start. Shop setup para makapag-start magbenta. Kailangan ready na yung tax info mo, warehouse details, at business verification. Nasa process pa tayo ng pagre-register ng business. Ngayon, next na gagawin natin is i-add yung tax info. Madali lang itong gawin. Kung may business ka, meron ka na ring TIN or specific tax docs or tax info, kailangan mo lang i-fill out yung form at ibigay yung mga tax info mo. Tapos pwede mo nang i-submit para maayos yung mga taxes mo. Register your business. Hindi pa verified yung business ko. Actually, great, verified na pala siya habang ginagawa natin tong video. So, ilang minutes lang pala talaga. Ngayon, we'll go down here para mag-ready magbenta. Dito natin isi-set up yung shipping at return warehouses. Tingin muna tayo sa page na to. Bigyan ko lang kayo ng overview kung paano gagawin yun. Shipping, basically, ikaw na yung mag-handle. So, again, ako, si Kyle, yung mag-handle. So, sa'yo, yung name mo yung ilalagay mo. Dagdag mo yung phone number mo, address, zip code, mga typical na shipping information mo. Pag na-fill out na natin yung shipping information, next na gagawin natin is mag-add ng product. Sobrang dali lang mag-add ng products, guys. Kailangan mo lang gumamit ng website like Zendrop. May link kami sa description below kung gusto nyo mag-sign up dyan. Zendrop is a great service. Parang mga big box retail store siya na kung saan pwede kang mag-order ng wholesale products tapos bebenta mo siya ulit sa Shopify store mo. Ang daming products na available sa Zendrop.
at makakapag-start ka for a relatively cheap cost. Skip natin tong LLC kasi hindi siya relevant sa Philippines. Skip. So, next. So, pag naayos na natin yung shipping information, pwede na tayong pumunta sa Add New Products area. Importante to kasi, well, ito yung lifeblood ng store mo. Dito kakikita ng pera and syempre, dito rin makakakuha ng access yung users sa products na binebenta mo. Brand nyo na yung Add Product page. May ilang slight changes at tweaks lang para mas maintindihan mo yung info at mas madaling ma-access. As you can see, dito sa taas, nasa shop probation period pa tayo ngayon. Sa stage na to, pwede kang mag-publish ng hanggang 100 products lang every day. So, hindi ka pwedeng mag-spam ng thousands of products sa isang araw. Pero yung 100 products naman, more than enough na yun habang nasa shop probation period ka. So, let's get started. First things first, start tayo sa basic information tab. Ito yung magiging product name mo. Tatawagin natin tong Be Kind t-shirt. And again, yung category, pipiliin natin yung fashion or something like that. Siguro fashion accessories to papasok. Di naman makaka-apekto yung pag-change ng category sa product information mo. Okay lang yan, wag mo masyadong isipin. So, Be Kind t-shirt. Yung category is itong mga to. And again, pwede nating i-remove yung iba, like women's. Tas dito sa brand, pwede nating ilagay kung ano yung product brand. Yung mga products na may brand authorization, mas malaki yung chance na ma-recommend. Pero di mo naman kailangan masyadong isipin to kung sarili mong brand yung i-run mo. Ito mas capable kung sponsored ka or may specific express approval ka ng isang brand para ibenta yung product nila. Kung ano man yung case, yung ibang product attributes, di naman sobrang kailangan. Pero helpful sila depende sa state kung nasan ka. Like kami, nakatira kami sa California. So, meron kaming ilang disclaimers na kailangan ilagay. Like carcinogens, reproductive chemical harm, mga ganun. Pwede mo naman tong fill upan sa sarili mong pace. Depende kung ano yung case para sa product na binebenta mo. Media. This is fun. Dito natin i-upload yung mga product images natin. At ito talaga yung magiging main thing kung bakit bibili ng mga tao yung product mo. So, punta ka dito, upload ka ng image, successful. Medyo matagal para ma-upload lahat. Confirm na natin. Ayan. Tapos, balik ka lang sa media center kung saan mo in-upload. Tapos, piliin mo kung ano yung mga gusto mong gamitin. So, sa instance na to, gamitin natin yung Be Kind t-shirt. Ayan, ayos. Uploaded na siya. Andito sa kanan. Product details. Andito sa kanan. Product details. Dito mo makikita lahat ng kailangan para ibenta yung specific shirt na yan. Again, nire-recommend nila na mag-add pa ng images kasi obviously, the more options, the more comfortable yung buyers to purchase. Kung gusto mo, pwede namang iswap to drag and drop style para mas okay yung pagkakasunod-sunod. Ito yung likod ng t-shirt, ito naman yung harap. Sobrang easy gamitin ng system and hindi rin siya mahirap intindihin. Pwede ka rin maglagay ng size chart, di ba? So, pwede nating sabihin na medium size to. Pwede ka rin mag-manage ng templates. Kung gusto mong mag-add ng sizing template, pwede naman. So, add tayo ng bagong size chart. Okay? Pwede nating sabihin na medium size to or actually sabihin nating men's medium. Tapos women's naman. Ito yung men's top size chart name, medium, tapos lagyan mo ng description. Pwedeng ganun yung ilagay natin sa sizing. Sobrang useful na tool. Syempre, important yung sizing para swak sa lahat ng bibili yung kukunin nila. Meron din tayong video. Videos are great kasi nagdadagdag siya ng extra visual layer sa product. So alam ng customers yung tinitingnan nila and makakuha sila ng idea. Yan. Okay. Maganda to. Gusto ko yung itsura. Tapos dito, product details. Again, pwede nating dagdagan pa yung details about the product. T-shirt siya. Men's, medium, blah, blah, blah. Basta dagdag lang tayo ng info para mas klaro yung product. Sales information. So, price and stock. Sobrang importante nito kasi dito pwedeng iset yung price ng items. Kunwari, $39 yung t-shirt. Tapos sabihin nating may 20 pieces tayo na ibebenta. And then, meron din tayong SKUs or stock keeping units. Helpful to lalo na kung may multiple variations ka ng product. Kung nagsisimula ka pa lang, kahit wag mo na munang isipin to. Pero important aspect siya to keep in mind. Para organized ka, magamit mo to para matrack ng maayos yung inventory mo at mga stock keeping units. Para mas updated ka sa kung anong nangyayari. Siguro napansin mo na na-click or na-skip ko yung enable variations option. Basically, ito yung kung may mga ibang options yung product, pwede mo siyang i-enable. Tapos sabihin natin na, okay, ito yung white color. So, pwede nating ilagay na ito yung white version. Tapos, meron kang picture ng white version. Then, pwede kang mag-add ng isa pang variation. Sabihin mo, ito yung color. Tapos, ito naman yung black option, di ba? Or kung ano man yung variations mo, pwede mong i-add yun dito. Punta tayo sa shipping. Importante rin yung shipping. Ilalagay natin yung estimated weight ng product, 3 pounds, right? Or kung ano man yung actual weight. Lagyan din natin ng dimensions yung product at iba pa. Makatulong kasi ito sa calculated shipping. Sabihin na lang natin na 1, 1, 1 yung dimensions. You know, para lang makuha natin yung estimated shipping. As you can see, ito yung estimated shipping cost. Gagamit tayo ng flat shipping. So, wag na kayong masyadong mag-alala sa paggawa ng specific shipping profile
para sa lahat ng to. Again, flat shipping is probably the best way to go para mas madaling intindihin. Tanggalin na natin tong variation. Hindi naman natin to kailangan. Ayoko ng mga extra stuff sa page na to. Tapos, yung last na kailangan i-fill out is yung shipping part na rin. Once ma-fill out lahat ng info, pwede na natin i-submit for review. Basically, yung mga tao sa TikTok ang mag-approve ng product at i-check nila kung okay at hindi nagva-violate ng terms or conditions nila. So, parang ganyan, mag-add ng bagong product sa page. And once magawa mo yan, sobrang dali na from there. Eventually, kailangan mo rin i-connect yung Shopify store mo. Speaking of which, kung gusto mong itry yung Shopify for the first month for only $1, click mo lang yung link sa description below. Sobrang solid platform nito to sell anything online. And ginagamit din namin to sa businesses namin. And yung pinaka-last part na gagawin mo dito is i-connect yung shop mo sa TikTok account. Ito yung pinakamadaling way para makapag-start magbenta agad. Kasi sa TikTok, pwede kang gumawa ng content. Sa content na yun, magkakaroon ng literal na buy now button sa video mismo. So, pag pinanood ng mga tao yung video, sasabihin nila, grabe, ang ganda ng phone case na to. Ginagamit ko to araw-araw. Sasabihin nila yun, tapos sa baba may maliit na orange tab na may nakalagay na Clear MagSafe phone case. Tapos nandun din yung price. Habang pinapanood mismo nila yung video, pwede nilang i-click yung maliit na link, mag-login, at mabibili na agad nila yung product mula dun sa link, diba? Pwede silang bumili ng product sa TikTok shop mismo. And basically, pwede ka nang kumita. So again, sobrang galing na tool nito, guys, na pwede mong gamitin para sa personal business nyo. Excited ako para sa inyo. Let me know sa comments below kung may questions kayo. Hopefully, nakatulong tong video, guys, para i-ready yung TikTok store nyo. Kung gusto nyo mag-start ng TikTok shop, click nyo yung link sa description below. Same thing din sa pag-start ng LLC nyo or pag-setup ng Shopify store. Lahat ng links nasa baba. Syempre, may nakukuha kaming affiliate commission sa mga yan. At sobrang thankful kami sa support na binibigay nyo sa channel na to. And gaya ng sabi ko, make sure to hit that like and subscribe button. Appreciate it, guys. Hope you have a great day and takit sa next video.